konstitusyon. Pero kung ang mga mambabatas mismo ang unang gumagawa ng shortcut, doon tayo delikado, no? At alam niyo ba kung bakit nagmamadali ang paksyon na ito? Dahil paparating na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at kailangan nila ang kontrol sa Senado, no? So mga kababayan, kilalanin natin ang pinakabagong simbolo ng kawalan ng prinsipyo at pagbabaliktad sa Senado. Walang iba kundi si Senator Joel Villanueva. Yay! Matapos niyang makasama sa panig ng batas at konstitusyon si Senator Alan Peter Cayetano, nitong huling oras mga kabayan, bigla siyang lumuntag sa kabilang bakod. Siya ang naging ika-13 na boto para gawing legal ang isang illegal na paksyon. Ang taong mahilig magmensahe sa pulpitong pangrelihiyon, ngayon ay naging kasangkapan sa isang maruming power grab sa Senado. Pero usapang tapatan mga kabayan, kailan pa naging katanggap-tanggap ang pagiging balimbing sa ngalan ng kapangyarihan? Sa ilalim ng Senate Rules, Rule 2, Section 2, napakalinaw na ang halalan ng mga opisyal ay nangangailangan ng mayorya ng buong kapulungan na 13. Noong June 3 mga kababayan, pumasok ang oposisyon na may 12 senador lang para magkudita. It was illegal. It was a complete violation of Senate decorum, no? At ano ang ginawa ni Villanueva? Imbis na manindigan sa tabi ni Cayetano upang ipagtanggol ang institusyon, pinili niyang maging salbabida ng kabilang grupo. Sa pag-transfer niya sa bagong mayorya kahapon at ngayong araw, ipinakita niya na wala siyang pakialam kung ang pundasyon ng sesyon noong una ay binaluktot at pinwersa. Ang isang mambabatas na walang legal na paninindigan ay mapanganib dahil handa niyang i-accommodate ang irregularidad basta pabor sa kanyang political na interest. Pero ang mas masakit dito mga kababayan, born again Christian ka, Senator Villanueva. Anak ka pa naman ng founder ng Jesus is Lord Church, no? Kaya nga ang daming kapatiran sa pananampalataya, ang kinasusuklaman, ang ginawa mong pagbaliktad sa oras na matinding labanan sa prinsipyo. Ang daming nadismaya sa JIL, no? Akala ng marami, matibay ang iyong moral compass, iyon pala, madali kang mabili ng political na laro, no? Ano nga ba ang hatol ng salita ng Diyos para sa mga taong dalawang isip at walang paninindigan? Open your Bible mga kababayan. According sa James, chapter 1, verse 6 to 8 mga kababayan, it says there, "But let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavered is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed." Ang taong nag-aalinlangan at walang paninindigan ay katulad ng alon sa dagat na itinutulak ng hangin kung saan-saan. Ang taong may dalawang isip ay walang katatagan sa lahat ng kanyang mga lakad. Ganyan na ganyan ka, Senator Villanueva. Ang dila mo ay humihingi ng pagkakaisa sa live stream ng simbahan noong linggo. Pero pagdating ng Martes ng gabi at Miyerkules, nakikipagkuntsabahan ka na sa mga taong sumira sa patakaran ng Senado. Katulad ka ng alon na kung saan malakas ang ihip ng hangin at kapangyarihan, doon ka sumasama. Ang sabi pa sa Revelation chapter 3 verse 16 mga kababayan, it is there, "So then because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Dahil ikaw ay dambong, at hindi mainit o malamig, isusuka kita sa aking bibig." Iyan ang tingin sa iyo ngayon ng taong bayan at ng mga kapwa mo mananampalataya. Isang taong walang init ng paninindigan. Nakakatuwa si Senator Villanueva, no? Wala siyang masabi kung hindi, eto, balik lang trabaho. Alam niyo naman, trabaho lang ang inang... trabaho. We, di nga. Ha? Sino ba ang unang nagsabi that there is 1.44 billion pesos a day budget of the government sa flood control? Tapos ngayon, kasali ka daw? Eh di wow. Eh di wow talaga. Dahil ginaya ka nga ni Marcos eh. Kunyari, kayo yung nagbubulgar, kayo naman pala yung may kasalanan. Ngayon na nabuko ka na, ha?
at kakasuhan ka na, hindi ka na lang nanindigan. At nag-state witness na lang siguro o tumistigo na lang kung ano ba talaga ang meron dyan sa flood control. Nagtatanong ka dati tungkol sa flood control, tapos ngayon, isasaran nyo ang investigasyon ng flood control sa paglipat mo na yan. Alam mo, Senator, hindi trabaho ang binalik mo dyan. Hindi dahil nagtatrabaho ka para sa taong bayan, hindi. Pinotektahan mo yung sarili mo at naging katawa-tawa ka sa aming mga Pilipino.